Pinalayas ako na parang basahang marumi sa bahay na ako mismo ang magpatayo ng bawat haligi. Habang kayakap ni Dario ang kabit niyang si Clara, tanging ulan ang sumasaksi sa aking pagkadurog. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 15 taon, tinapon nila sa putikan. Ngunit nagkakamali sila. Akala nila ay tapos na ang kwento ko? Hindi nila alam, ang bawat patak ng aking luha ay magiging lason sa kanilang kasakiman. Handa ka na bang makita ang muling pagbangon ng isang luningning mula sa abo ng pagtataksil? Sino ang huling tatawa? Ayoko na, luningning. Itigil na natin ang kahibangang ito. I want a divorce at gusto ko, ngayong gabi rin, wala ka na sa pamamahay na ito. Ang boses ni Dario ay kasing lamig ng hanging, dala ng hanging habagat sa labas. Walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Diretso ang kanyang tingin, tila isang hukom na nagbabasa ng hatol sa isang kriminal. Sa mga kamay ni Luningning, marahang nanginginig ang isang malaking bandahado ng espesyal na adobo. 3 oras niya itong pinakuluan sa mahinang apoy. Tinitiyak na ang bawat hibla ng karne ay malambot at selyado ang lasa. Eksakto sa kung paano ito gusto ni Dario para sa kanilang 15 anibersaryo. Ang bango ng bawang at toyo na kanina lamang ay nagpapakita ng init ng tahanan, na yon ay tila lason na nanunuot sa kanyang lalamunan. Sa likod ni Dario, isang figura ang marahang lumabas mula sa anino ng pasilyo. Si Clara. Nakasuot ito ng isang manipis na silk robe. Ang mismong robe na iniregalo ni Luningning sa sarili noong nakaraang buwan, pero hindi niya kailanman na isuot dahil sa sobrang pagtitipid. Did you hear him, Luningning? Pini ka ba o sadyang makapal lang ang mukha mo? Mayabang nga sabi ni Clara habang hinihimas ang braso ni Dario. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mahiya ka naman. Di mo ba nakikita? You look like a maid more than a wife. Nakakasawa ang mukha mo. Parang nawalan ng buto ang mga daliri ni Luningning. Ang bandahadong seramika ay dulas na bumagsak sa makintab na sahig. Kumalat ang sarsa. Tumalsik ang mga tipak ng karne sa mamahaling sapatos ni Dario. Ngunit wala siyang narinig na tunog ng pagkabasag. Tanging ang hiyaw ng sariling puso na tila unti-unting kinakatay. Naramdaman ni Luningning ang panunuyo ng kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung saan siya nagkamali. Ibinigay niya ang lahat. Tumigil siya sa pag-aaral para suportahan ang negosyo ni Dario. Nagtiis siya sa pang-aalipusta ng kanyang binan. Naging anino siya sa sarili niyang bahay para lamang magningning ang pangalan ng kanyang asawa. Dario, anibersaryo natin ngayon, bulong niya. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang lahat ng ito, ang kumpanyang meron ka, ako ang nagpuyat para sa mga accounts niyan. Ako ang nakiusap sa mga suppliers nung wala tayong pambayad. Paano mo nagagawang sabihin to sa akin? Isang matunog na tawa ang narinig niya mula sa pinto ng komedor. Pumasok ang kanyang binan, si Doña Aurora. Bit-bit ang kanyang mamahaling abaniko. Utang na loob, Luningning. Huwag mo kaming sumatan sa mga ginawa mo. Trabaho ng asawa ang magsakripisyo. At tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha kang losyang na labandera. My son deserves someone like Clara. Maganda, edukada, at higit sa lahat, kasing level namin. You were just a mistake that we are finally fixing tonight. Hinarap ni Dario si Luningning, walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. You're just a dust, Luningning. Isang dumi na aksidenteng napadikit sa sapatos ko nung nagsisimula pa lang ako. Nayon, malinis na ako. I don't need you anymore. Pack your things. Nayon din. Dahan-dahang napahawak si Luningning sa gilid ng mesa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata.
Ang bawat salita ni Dario ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga paa, tila ang sahig na kanyang tinatayuan ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Dust? Isang dumi lang ba ang tingin mo sa 15 taon, Dario? Tanong niya. Ang bawat salita ay may pait ng pagsisisi. Ang duming sinasabi mo, siya ang bumuhat sa iyo nung wala ka pang kahit ano. Siya ang yumakap sa iyo nung tinalikuran ka ng lahat. Ngayon, dahil maayos na ang buhay mo, itatapon mo na lang ako na parang basura? Hinarap siya ni Dario at mabilis na kinuha ang kanyang lumang bag na nakapatong sa silya. Kinaladkad siya nito patungo sa malaking pintuan ng kanilang mansion. Hindi nakalaban si Luningning. Ang kanyang katawan ay tila isang manikang basahan na nawalan ng buhay. Sa labas, ang ulan ay tila nagagalit. Binuksan ni Dario ang pinto at walang awang itinulak si Luningning palabas. Bumagsak siya sa basang semento, ang kanyang suot na bestida ay agad na nabasa at dumikit sa kanyang nangangatob na katawan. Huwag ka nang babalik dito. I'll have my lawyer send you the papers. At huwag kang aasa na may makukuha ka kahit isang sentimo. Everything in this house, including the air you breathe, is mine. Isang malakas na kalabog ng pinto ang nagtapos sa kanyang mundo. Naiwang nakasubsob si Luningning sa gitna ng dilim at lamig. Ang ulan ay humahagupit sa kanyang balat. Tila nakikiramay sa bawat patak ng kanyang luha na hindi na niya mapigilan. Niyakap niya ang sarili, ninanamnam ang hapdi ng pagkakauntog ng kanyang tuhod sa simento. Ito na ba ang wakas? Ang itapon na parang basahang wala ng pakinabang, matapos mong gamitin para linisin ang sarili mong dumi? Saan siya pupunta? Sino ang tatanggap sa isang babaeng tanging dala ay ang wasak na dangal at isang bag ng mga lumang alaala? Sa kabila ng ingay ng malakas na ulan, narinig niya ang marahang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang tapat. Isang pares ng sapatos ang lumitaw sa kanyang paningin. Isang anino ang tumakip sa kanya mula sa ulan. At naramdaman niya ang init ng isang payong na nakasilong sa kanyang ulo. Lumingon si Luningning nang may takot at pag-asa. Sino ang taong ito na darating sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay? Hindi lahat ng anino ay nakakatakot. Minsan, ang anino ay nagiging silong para sa mga taong masyado nang nabilad sa lupit na mundo. Nanatiling nakayuko si Luningning, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang muka at ang bawat hininga niya ay may kasamang pang-inginig. Nakikita niya ang dulo ng makintab na sapatos ng lalaki. Isang sapatos na halatang gawa sa mamahalin at dekalidad na balat, malayo sa mga lumang tsinelas na naiwan niya sa loob ng mansion. Huwag kang tumingin sa ibaba dahil wala doon ang iyong patutunguhan. Ang boses ng lalaki ay malalim, baritono at may awtoridad na hindi nakakasakit. Dahan-dahang itinaas ni Luningning ang kanyang paningin. Sa ilalim ng malaking itim na payong, nakita niya ang isang luhang may mga guhit na ng karanasan, ngunit nananatiling marangal. Si Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa na nakakainsulto, kundi isang uri ng pagkilala. I don't need money, nautal na sabi ni Luningning habang pilit na tumatayo. Kahit nangangatog ang kanyang mga tuhod, pilit nang itinuwid ang kanyang likod. Ang kanyang hiya ay mas matindi pa kaysa sa lamig ng ulan. Umalis na po kayo. Ayokong maging pabigat sa kahit na sino. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Hindi limos ang inaalok ko sa iyo, Luningning. Nakita-kita kanina sa bintana bago ka itinulak palabas. Nakita ko kung paano mo tiningnan ang bahay na yon. Hindi nang may pagnanasa sa yaman, kundi nang may panghihinayang sa pag-ibig na itinapon. Napaiwas ng tingin si Luningning. Wala na po akong kahit ano.
Ang babaeng nakikita nyo ngayon ay isang basurahan na lang na mga pangarap. Ang basura para sa iba ay ginto para sa mga marunong tumingin. Seryosong sagot ni Rafael. Ipinasok niya ang isang kamay sa bulsa ng kanyang trench coat at inabutan si Luningning ng isang panyo. I own a small chain of carinderias and diners. Problemadong negosyo, magulo ang operasyon, at walang puso ang pagluluto. I need someone who understands that food is not just a commodity, but a soul. Napatingin si Luningning sa panyo. Puti, malinis, at may bango ng lavender. Bakit ako? Hindi nga naman ako kilala. Dahil ang mga taong nakaranas ng gutom sa pagmamahal, ang tangi nakakaalam kung paano pakainin ang kaluluwa ng iba. Paliwanag ni Rafael. Lumapit siya ng isang hakbang. Sapat lang para masigurong hindi na nababasa si Luningning. I don't offer you a home. I offer you a weapon. A chance to rebuild yourself so that one day, when you face that man again, hindi ka na lang isang dumi na pwedeng ipagpag. Sandaling tumigil ang mundo para kay Luningning. Ang tunog ng ulan na humahampas sa mga dahon ng puno ay tila naging isang background music sa kanyang nagtatalong isipan. Ang alok ni Rafael ay tila isang lubid na inihulog sa isang malalim na balon kung saan siya kasalukuyang nalulunod. Why are you doing this, Mr. Rafael? Just Rafael. Putol niya sa sasabihin ni Luningning. Ginagawa ko ito dahil naminiwala ako sa katarungan. At dahil gusto kong makita kung paano babangon ang isang Luningning mula sa pagkakalubog sa putik. Marahang tinanggap ni Luningning ang panyo at pinunasan ang kanyang basang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang ilang oras, naramdaman niya ang init ng pag-asa. Ngunit bago siya sumama sa sasakyan, tumigil siya. Bakit niyo po alam ang pangalan ko? Tanong niya nang may pagdududa. Tumingin si Rafael sa malayo, sa direksyon ng mansyon ni Dario, na ngayon ay tila isang malaking puntod ng kanyang mga alaala. Dahil bago pa naging tanyag si Dario, may isang tao akong kilala na palagi nagbabanggit ng pangalan mo nang may paghanga. Isang tao na ninakawan ni Dario ng danggal at karapatan. Sandaling tumahimik si Rafael bago muling nagsalita. At ang susunod na pangalang binanggit niya ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Luningning. Kilala ko ang yumao mong ama, si Mang Carding. At alam ko na ang lupang kinatitirikan ng mansyon na yan ay hindi kailanman naging kay Dario. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang kanyang ama? Ang simpleng magsasaka na namatay sa sakit 10 taon na ang nakalilipas? Anong kinalaman ng kanyang ama sa yaman ni Dario? Tara na, anyaya ni Rafael habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Marami tayong dapat pag-usapan at mahaba ang gabi para sa mga taong nagsisimulang bumangon. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kalyeng iyon, lumingon si Luningning sa huling pagkakataon. Nakita niya ang ilaw sa silid nila ni Dario. Ang silid kung saan marahil ay kasama na nito si Clara. Ngunit sa halip na luha, isang matalim na determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi lang pala pag-ibig ang minakaw sa kanya. May mas malalim pang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng bahay na iyon. Huwag mong ikahiya ang mga lamat sa iyong kamay, Luningning. Ang mga iyan ang patunay na ikaw ay lumalaban, hindi sumusuko. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay tila isang mainit makumot na bumalot kay Luningning habang nakatayo siya sa harap ng isang luma at madumis na establishmento sa isang sulok ng Quiapo. Malayo ito sa kintab ng Makati o sa katahimikan ng kanilang subdibisyon. Dito, ang hangin ay amoy usok, pawis at pinaglumaang mantika. Ang karatulang kahoy na nakasabit sa itaas ay halos hindi na mabasa, ngunit bakas pa ang pangalang Kusina ni Maria. Ito ang hamon ko sa iyo, pagpapatuloy ni Rafael habang itinuturo ang loob ng karinderya. Ang mga mesa ay may mga mansa ng sebo na tila naging bahagya na ng kahoy
at ang mga palayok ay itim na sa uling. Bibigyan kita ng 1 linggo para buhayin ang lugar na ito. Kung mapapaapoy mo ang kalan at mapapabalik mo ang mga suki, mananatili ka. Kung hindi, marahil ay tama si Dario na isa ka lang ng dumi na pwedeng baliwalain. Masakit ang huling sinabi ni Rafael. Ngunit alam ni Luningning na ito ang kailangan niya. Isang sampal ng realidad upang magising ang kanyang natutulob na dugo. Hindi niyo na kailangan maghintay ng 1 linggo, Sir Rafael, sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay mas matatag na kaysa kanina. Bigyan niyo lang ako ng sabon, tubig at 1 pagkakataon. Ipapakita ko sa inyo na ang luto ng 1 pusong wasak ang pinakamasarap na putahe sa mundo. Nagsimula ang laban ni Luningning sa gitna ng init at dumi. Hubad ang kanyang mga alahas, nakatali ang kanyang buhok sa isang simpleng panyo, at ang kanyang mamahaling bestida ay pinalitan ng 1 kupas na duster na binili niya sa bangketa. Bawat kuskos niya sa sahig ay tila pagbura sa mga alaala ng pananakit ni Dario. Bawat pagtanggal niya ng uling sa mga kawali ay tila paglilinis sa kanyang sariling danggal. Nang sumapit ang tanghalian, dumaan ang isang grupo ng mga kababaihan na tila mga dating kakilala niya sa simbahan. Tumigil sila sa tapat ng karinderiya, bitbit ang kanilang mga mamahaling bag at nagtakip ng mga ilong. "Oh my God! Is that Luningning?" Bulalas ng isa sa kanila, si Marites, ang pinakachismosa sa kanilang lugar. "I heard pinalaya siya ni Dario dahil ng babae raw siya? And look at her now! Naghuhugas ng pinggan sa Quiapo? How pathetic!" Narinig yon ni Luningning. Tumigil ang kanyang kamay sa pag-aalis ng sebo sa mesa. Naramdaman niya ang init na umakyat sa kanyang mukha. Isang halo ng hiya at pot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang biktima. Ngunit naalala niya ang turo ni Rafael. Ang katahimikan ay madalas na mas malakas kaysa sa sigaw. Hindi siya lumingon. Sa halip, mas binilisan niya ang paglilinis. Ang dumi sa labas ay kayang linisin ng sabon, bulong niya sa sarili. Pero ang dumi sa budi ng mga taong mapanghusga, walang tubig ang makakapaghugas. Nang umalis ang mga babae, naiwan si Luningning na may luhang pumatak sa basang sahig. Ngunit agad niya itong pinunasan. Kinuha niya ang kanyang sekretong sandata, isang maliit na garapon ng bagoong, at silina siya mismo ang nagmula sa kanyang probinsya. Nagsimula siyang magluto. Ang bango ng ginataang tulingan na may sili ay nagsimulang humalimuyak sa kalsada. Ang usok na lumalabas sa kusina ay tila isang paanyaya na hindi matanggihan. Isang matandang kargador ang unang pumasok. "Ineng, ano yang amoy na yan? Parang luto ni Inay sa Bicol." "Tikman niyo po, Tay. Bagong luto," nakangiting alok ni Luningning. Nang sumubo ang matanda, tila nagliwanag ang mukha nito. "Napakasarap! Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong timpla rito sa Maynila. Parang may kasamang pagmamahal ang bawat kagat." Doon nagsimula ang mahabang pila. Ang karinderiya na dati ay nilalangaw ay unti-unting napuno ng mga tao. Mula sa mga driver ng jeep hanggang sa mga empleyado ng opisina, lahat ay nahahalina sa lutong Luningning. Mula sa malayo, nakasanda si Rafael sa kanyang sasakyan. Pinagmamasdan ang pawisang mukha ni Luningning na ngayon ay may bahid ng tunay na ngiti. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, may isang itim na sasakyan ang dumaan at tumigil sa kabilang kalsada. Sa loob nito, nakamasid ang mga matang puno ng inggit at galit. Si Clara. Kinuha ni Clara ang kanyang telpono at may tinawagan. "Dario, nakita ko na ang asawa mo. Akala ko ba pakalat-kalat lang siya sa kalye? Bakit mukhang nagpapakasaya siya sa isang maruming karinderiya kasama ang isang mayamang lalaki?" Sa kabilang linya, narinig ang paggalit ng ngipin ni Dario.
Ang akala niyang pagdurog kay Luningning ay tila naging mitsa pa ng isang bagong apoy. Huwag kang mag-alala, Clara, sagot ni Dario. Sisiguraduhin ko na ang karinderyang yan ang magiging huling hantungan ng kanyang mga pangarap. Walang dumi ang pwedeng kuminang sa paningin ko. Hindi alam ni Luningning habang itinitinda niya ang huling mangkok ng ulam para sa araw na iyon, may isang malaking bagyo ang muling nabubuo sa kanyang likuran. Ang lakas din talaga ng loob mong magpakita rito, Luningning. Akala ko ba ay lumayas ka na para magpakamatay sa hiya? Pero bakit tila mas lalo kang kumapal ang muka? Ang matinis at mapang-uring boses ni Clara ay bumasag sa abalang ingay ng karinderya. Nakatayo siya sa bungad ng kusina ni Maria, suot ang isang mamahaling puting dress at shades na tila ipinagmamalaki ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa buhay ni Luningning. Ang mga driver at empleyadong kumakain ay sandaling napahinto. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng mukhang hindi nababagay sa madungis na kalsada ng Quiapo. Dahan-dahang itinigil ni Luningning ang paghahalo ng nilaga. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang braso bago hinarap ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Hindi siya naitaboy ng kintab ni Clara. Sa halip, lalong tumatag ang kanyang pagkakatayo sa likod ng malaking kaldero. Ang mga taong walang ginagawang masama, Clara, ay walang dahilan para magtago. Seryosong sagot ni Luningning. Hindi ko alam na pati sa ganitong lugar ay naghahanap ka ng mapapakialaman. O baka naman nagugutom ka na dahil hindi ka marunong magluto para kay Dario? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara habang lumalapit siya sa counter. Kinuha niya ang isang basong tubig at kunwari ay tiningnan ito ng may dumi. Magluto? Bakit pa ako magpapakahirap kung pwedeng-pwede ko namang bilhin ang kahit anong gusto ko damit ang pera ng asawa mo? Ay, ex-husband pala. Inilapat ni Clara ang kanyang muka kay Luningning. Sapat na para maamoy ni Luningning ang mga mahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng ginisang bawang. You smell like grease and cheap soy sauce, Luningning. Nakakaawa ka. Isang linggo ka palang nawawala, mukha ka ng basahan. Do you really think someone like Rafael will stay for a woman who looks like a maid? Naramdaman ni Luningning ang kurot sa kanyang puso. Ngunit hindi niya hinayaang makita ni Clara ang kanyang panghihina. Ang amoy ng uling ay nalilinis ng sabon, Clara. Pero ang baho ng pagkatao ng isang babaeng pumatol sa may asawa, kahit anong mamahaling pabango ang itambak mo, hindi mo kayang itago. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Clara. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila sasampalin si Luningning. Ngunit mabilis na nahawakan ni Luningning ang kanyang pulso. Mahigpit ang hawak ni Luningning. Isang higpit na hinalaw mula sa galit ng 15 taong pananahinik. Huwag mong susubukan, Clara. Babala ni Luningning sa mababang tono na puno ng panganib. Wala ka na sa mansyon ni Dario. Narito ka sa teritoryo ko. At dito, hindi ako ang talunan. Marahas na binawi ni Clara ang kanyang kamay. You think you're winning? Isang karinderya lang ito. Inutusan na ni Dario ang mga tauhan niya. Sisiguraduhin naming walang permit ang lugar na ito at lahat ng suppliers mo ay titigil sa pagpapadala ng paninda. I'll make sure you rot in the streets, Luningning. Tumalikod si Clara nang may pagmamalaki. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang maliit na batang lansangan ang aksidenteng nakabunggo sa kanya. Dahilan para madumihan ng putik ang kanyang puting damit. Nagwala si Clara sa galit, ngunit tanging tawanan mula sa mga kargador ang kanyang natanggap. Naiwan si Luningning na humihinga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Mula sa isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan, lihim na pinagmamasdan ni Rafael ang buong eksena.
Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang muka. Lumalaban ka na, Luningning. Yan ang kailangan mo. Gayunpaman, ang pananalo ni Luningning sa engkwentrom yon ay panandalian lamang. Paglipas ng ilang oras, habang naglilinis siya ng mga mesa, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na tanging naiwan sa kanyang bag. Hello? Is ito si Miss Luningning? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Bakit po? Tumatawag po kami mula sa Provincial Hospital. Ang inyong nanay, si Aling Rosa, ay isinugod dito matapos mahimatay. Kailangan po siyang operahan agad, ngunit kailangan po ng paunang bayad na 50,000 piso. Wala po ba kayong kamag-anak dito? Tila gumuho ang langit sa ulunan ni Luningning. Ang kanyang ina, ang tanging taong natitira sa kanya, ang dahilan kung bakit siya nagtitiis, ay nasa panganib. At wala siyang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Ang lahat ng kinita niya sa karinderiya ay pambayad pa lamang sa mga sangkap para sa susunod na araw. Napaupo si Luningning sa sahig. Ang kanyang mga mata ay napako sa basang semento. Alamidaryo ang kahinaan niya. Alamidaryo na ang kanyang ina ang tanging paraan para mapaluhod siyang muli. Ito na ba ang huling alas ng kanyang dating asawa? Ang ipiting siya sa pagitan ng kanyang dangal at ng buhay ng kanyang ina? Ang bawat hakbang sa pasilyo ng ospital ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa bawat hininga ni Luningning. Nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay kasing rupok ng isang hibla ng sinulid. Hawak niya ang kanyang lumang pitaka. Pilit itong pinipiga kahit alam niyang wala ng kahit isang barya ang lalabas doon. Kailangan niyo na pong magbayad ng deposit, ma'am, para masimula ng operasyon ni Aling Rosa. Ulit na nga sa billing counter. Ang boses nito ay walang emosyon. Tila isang sirang plaka na hindi nararamdaman ang bigat ng mundong nakadagan sa balikat ni Luningning. Sandali lang po, parang awan niyo na. Pakiusap ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit niyang pinipigil na pumatak. Susubukan ko pong tumawag. Baka may sumagot na. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang sulok. Manginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ni Dario. Kahit na itinaboy siya nito, baka para sa kanyang ina ay magkaroon ito ng kahit katiting na awa. Ngunit sa tuwing tumatawag siya, ang tanging naririnig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi ito maaring maabot. Alam ko na ikaw ang nasa likod nito, Dario. Bulong ni Luningning sa hangin. Alam mong ang nanay ang tanging buhay ko. Kaya pinutol mo pati ang insurance niya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng lavender at ang aura ng kalmado ay sapat na. Huwag mong ubusin ang hininga mo sa mga taong bingi sa iyong panahoy, Luningning. Inabot ni Rafael ang isang piraso ng tseke sa billing clerk. Hindi man lang siya tumingin sa halaga. Bayad ng lahat. Ilipat ang pasyente sa pinakakomportableng kwarto at simula ng operasyon na yun din. Napatingin si Luningning kay Rafael. Ang kanyang bibig ay bahagyan nakabukas sa gulat. Sir Rafael, hindi ko po matatanggap ito. Napakalaking pera niyan. Hindi ko alam kung kailan o paano ko kayo mababayaran. Hindi ito pautang, Luningning? Seryosong sabi ni Rafael habang iginigiya siya sa isang upuan sa waiting area. Isipin mo na lang na isa itong investment. Investment para sa taong alam kong magiging susi sa pagbabago ng marami. Umiling si Luningning, ang luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisingi. Investment? Isang babaeng wala ng bahay, wala ng asawa at nagtitinda lang sa karinderiya?
Ano pong makukuha niyo sa akin? Kinuha ni Rafael ang panyo ni Luningning. Ang panyong ibinigay niya rito noon gabing umuulan at marahang pinunasan ang mga luha nito. Utang na loob, Luningning. Yan ang pinakamabigat na tanikala para sa mga Pilipino. Ngunit ayokong maramdaman mo na nakagapos ka sa akin. Gusto kong gamitin mo ang utang na loob na yan para maging matapang. Para patunayan sa mundo na ang babaeng binaliwala ni Dario ay ang babaeng sisira sa kanyang kaharian. Natahimik si Luningning. Naramdaman niya ang bigat ng pabor na ito. Ngunit higit pa doon, naramdaman niya ang tunay na pagkalinga. Isang uri ng proteksyon na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Dario sa loob ng 15 taon. Tumagag ng ilang oras ang operasyon. Sa bawat minutong lumilipas, nanatiling nakaupo si Rafael sa tabi ni Luningning. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na para hindi siya lamunin ng takot. Nang lumabas ang doktor at sabihing ligtas na ang kanyang ina, doon lamang nakahinga ng maluwag si Luningning. Magpahinga ka na muna, Luningning, sabi ni Rafael habang naglalakad sila patungo sa sasakyan sa parking lot. Bukas, may mahalaga tayong pupuntahan. Saan po? Tumingin si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Sa isang bidding conference. Isang malaking proyekto sa konstruksyon ang paglalabanan at kailangan ko ang iyong kaalaman. Bakit ako? Wala po akong alam sa konstruksyon. Pero alam mo ang lahat tungkol sa kumpanya ni Dario? Sagot ni Rafael na nagpatigil sa paghinga ni Luningning. Ang kumpanya niyang D Builders ay nakasalalay sa proyektong ito. Kung matatalo siya rito, magsisimula ang kanyang pagbagsak. At ikaw, Luningning, ang may hawak na mga lihim na dokumento at maling kalkulasyon na matagal na niyang itinatago. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Biglang nagbalik sa kanyang isip ang lumang susi na nakita niya sa kanyang bag noong unang gabi. Ang susi ng isang lumang cabinet sa kanilang bodega kung saan nakatago ang mga totoong record ng kumpanya. Alam niyo po ba ang tungkol sa susi? Tanong niya. Alam ko na, marami kang alam, Luningning, nakangiti sagot ni Rafael. Buksan mo ang pinto ng nakaraan at ibibigay ko sa iyo ang susi ng hinaharap. Habang sumasakay sa sasakyan, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Rafael. Ipinakita niya ito kay Luningning. Isang larawan ni Dario at Clara na masayang nagtatawanan sa isang mamahaling restaurant, tila walang pakialam sa buhay na kinitil nila sa kanilang likuran. Gusto mo bang bawiin ang lahat, Luningning? Tanong ni Rafael. Huminga ng malalim si Luningning. Hinawakan ang lumang susi sa loob ng kanyang bulsa. Gusto ko pong bawiin hindi ang pera, kundi ang dangal na ninakaw nila sa akin. Kung gayon, ihanda mo ang iyong sarili. Dahil bukas, sisimulan natin ang pagpapatumba sa higanting akala niya ay hindi siya pwedeng masaktan. Hindi ka na ang babaeng natagpuan ko sa ilalim ng ulan, Luningning. Ang mga mata mo ngayon, hindi na luha ang laman, kundi apoy. Ibinaba ni Rafael ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Hindi na ito ang madungis na mesa ng karinderya sa Quiapo. Narito sila ngayon sa isang opisina sa loob ng isang matayog na gusali sa Makati. Ang bagong headquarters ng Els Gourmet and Catering Services. Sa loob lamang ng ilang buwan, sa tulong ng gabay ni Rafael at ng walang pagod na pagtatrabaho ni Luningning, ang maliit na karinderya ay naging isang tanyag na catering business na hinahanap-hanap ng mga malalaking kumpanya. Humarap si Luningning sa salamin. Suot niya ang isang eleganteng navy blue na blazer. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakatalilang ng panyo, ay maayos na ngayong nakastyle. Ngunit sa kabila ng ganda ng kanyang panlabas na anyo, nanatili ang kalyo sa kanyang mga palad. Ang kanyang paalala sa bawat sakripisyong kanyang pinagdaanan. Salamat, Rafael. Pero alam nating dalawa na hindi lang ito tungkol sa negosyo. Seryosong sagot ni Luningning. Habang lumalaki ang kumpanyang ito, nararamdaman ko ang takot ni Dario.
Nagsisimula na siyang makaramdam na ang aninong dati niyang tinatapakan ay unti-unti nang lumalaki para lamunin siya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng opisina ng D-Builders, hindi nakatahimikan ang naghahari. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Si Dario, na dati ay laging malinis at plantsado ang suot, ay mukhang puyat at balisa. Anong ibig mong sabihin na hindi tayo ang nakakuha ng contract sa SMDC? Sigaw ni Dario sa kanyang tauhan. Tayo ang laging kinukuha nila. Bakit na yung tinanggihan nila ang bid natin? Sir, masyado pong mataas ang kalkulasyon natin. At sabi po ng client, may mga errors daw po sa structural report na isinumitate natin. Nauutan na sagot ng empleyado. Napahawak si Dario sa kanyang ulo. Na yun niya nararamdaman ang kawalan ni Luningning. Noong naroon pa ang asawa, kahit hindi ito engineer, si Luningning ang sumasala sa lahat ng dokumento. Si Luningning ang nakakakita sa mga maliliit na butas na pwedeng ikabagsak ng kumpanya. Ngayon, wala na ang kanyang invisible hand. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clara. Bit-bit ang napakaraming shopping bags mula sa mga mamahaling boutique. Dario, babe, look! I bought this limited edition bag. Bagay na bagay sa akin para sa ball sa Sabado, di ba? Tiningnan ni Dario ang mga paper bags at pagkatapos ay ang kanyang asawa, na ngayon ay parang isang linta na sumiship-sip sa natitira niyang yaman. Clara, stop it! Wala tayong pera para sa mga ganyang luho. Bumagsak ang huling bid natin. Isang malaking talo ito. What? Huwag mo akong sigawan, Dario. Kasalanan ko ba kung hindi ka magaling sa negosyo? You promised me a life of luxury. Bulyaw ni Clara habang inihahagis ang bag sa sofa. Ayusin mo yan. Hindi ako pwedeng magmukhang pulubi sa harap ng mga kaibigan ko. Habang nag-aaway ang dalawa, isang puting sobre ang inilapag ni Rafael sa harap ni Luningning. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin, Luningning, sabi ni Rafael. Ang Charity Masquerade Ball. Dadalo ang lahat ng maimpluwensyang tao sa bansa, kabilang na si Dario at ang kanyang ina. I want you to attend as my business partner. Pero may isang kondisyon. Ano po yun? Hindi ka magpapakilala bilang si Luningning na dating asawa ni Dario. Magpapakilala ka bilang si Madam L, ang misteryosong investor na bumibili ngayon sa mga shares ng kumpanya ni Dario na unti-unti nang nalulugi. Napahawak si Luningning sa sobre. Ramdam niya ang panghing-inig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Ang bawat pang-aapi, ang bawat sampal, at ang bawat patak ng luha sa ilalim ng ulan ay nagbunga ng ganitong sandali. Handa na ako, Rafael, bulong ni Luningning. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang duming ipinagpag nila ay siya na palang may-ari ng lupang kinatatayuan nila. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Luningning. Sa isang sulok ng folder na ibinigay ni Rafael, may isang lumang litrato. Isang litrato ng kanyang ama kasama si Rafael noong sila ay bata pa. Isang lihim na hindi pa nasasabi ni Rafael. Bakit ba talaga siya tumutulong? Ito ba ay dahil lamang sa katarungan? O may mas malalim pang utang na loob ang kailangan ding bayaran? Hindi ang ginto ang nagpapakinang sa isang tao, kundi ang apoy na pinaggaanan niya bago siya naging purong alahas. Sa gabing iyon, ang grand ballroom ng isang marangyang hotel sa Taguig ay tila isang dagat ng mga maskara, mamahaling hiyas, at mapagkunwaring mga ngiti. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay sinasabayan ng tunog ng marahang musika mula sa mga byulin. Ngunit sa gitna ng karangyaan, may isang presensya na tila humahati sa karamihan. Lumingon ang lahat nang pumasok si Rafael
kasama ang isang babaeng nakasuot ng mahabang itim na gown na may mga detalye ng gintong burda. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang eleganteng lace mask, tila isang misteryosong reyna na nagmula sa kabilang mundo. Walang nakakakilala sa kanya bilang si Luningning. Ang babaeng, ilang buwan lang ang nakalilipas, ay nakasubsob sa basang semento. Nayon, siya si Madam L. Huminga ka ng malalim, Luningning. Bulong ni Rafael habang nakahawak sa kanyang braso. Nandito na sila. Sa di kalayuan, nakita ni Luningning si Dario. Mukhang maayos ito sa kanyang toksido. Ngunit kung titingnang mabuti ang kanyang mga mata, bakas ang labis na pagod. Sa tabi niya ay si Clara, na tila isang tuho na nakakapit sa braso ni Dario, suot ang lahat ng alahas na ninakaw mula sa kaban ng kumpanya. Kasama rin nila si Doña Aurora, na para isang reynang walang kaharian, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mamahaling abaniko. Dario, kailangan nating makausap si Madam L. Narinig ni Luningning ang bulong ni Doña Aurora. Siya lang ang tanging investor na pwedeng sumalo sa mga shares nating binibitawan ng bangko. Kung hindi natin siya makukuha, bukas ay wala na tayong bahay na uuwian. Lumapit ang tatlo sa kinaroroonan ni Rafael at Madam L. Hindi mapigilan ni Luningning ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang mga taong bumasag sa kanyang pagkatao. Ito ang mga taong nagtapon sa kanya sa ulan. Mr. Rafael, magandang gabi! Bati ni Dario nang may pilit na sigla. Ito na ba ang iyong sinasabing bagong business partner? Ang misteryosong Madam L? Bahagyan tumango si Rafael. Oo, Dario, Madam L. Ito si Dario ng D-Builders. Ang kumpanya nga banggit ko sa iyong naghanap ng tulong. Hinarap ni Luningning si Dario mula sa likod ng kanyang maskara. Nakita niya ang pagnanasa sa mga mata ni Dario. Hindi pagnanasa sa pag-ibig, kundi pagnanasa sa pera. Nakakainsulto na hindi man lang niya makilala ang boses o ang amoy ng babaeng nagsilbi sa kanya sa loob ng 15 taon. Madam L, Narinig ko ang tungkol sa inyong tagumpay sa catering at investment. Simula ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng pambubula. Isang malaking karangalan na makaharap ang isang babaeng may ganitong talino. Rare ang mga babaeng kasing galing nyo sa negosyo. Hindi tulad ng dati kong asawa, na walang alam kundi ang kusina. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Luningning. Ngunit pinalitan niya agad ito ng isang malamig na tawa. Talaga, Mr. Dario? Baka naman hindi nyo lang binigyan ng pagkakataon ang dating niyang asawa maipakita ang kanyang galing? Minsan, ang kusina ay isang magandang lugar para matutunan ang diskarte sa buhay. Napakunot ang noo ni Dario. Tila may pamilyar sa boses na iyon. Ngunit agad itong binaliwala ni Clara. Madam L, don't mind him. He's just stressed with work. By the way, I love your gown. Custom-made ba yan? Siguro ay napakamahal niyan. Di gaya ng mga mumurahing tela na nakikita ko sa iba. Tiningnan ni Luningning si Clara mula ulo hanggang paa. Ang halaga ng suot ng isang tao ay wala sa presyo ng tela, kundi sa dangal ng taong may suot nito. Kahit gaano kamahal ang suot mo, kung galing ito sa nakaw, amoy basura pa rin ito sa paningin ko. Natigilan si Clara. Namula ang kanyang muka sa hiyang naramdaman sa harap ng maraming tao. Sasagot sana siya, ngunit pinigilan siya ni Doña Aurora. Pasensya na kayo, Madam L. Ang bata pa kasi nitong si Clara. Pero seryoso kami sa aming alok. Kailangan namin ng investor. Ano po ba ang kailangan nyo para pumirma? Isang saglit na katahimikan ang namayane. Sa gitna ng tensyon, may isang waiter na aksidenteng nabitawan ang tray ng mga baso malapit sa kanila. Agad na nagmura si Doña Aurora. Ang tanga mong bata ka! Look at my shoes, nabasa mo? Wala ka talagang kwenta. Dito lumabas ang golden moment ni Luningning.
Habang manonood ang lahat sa pagmamalupit ni Doña Aurora, lumapit si Madam L sa waiter. Hindi niya inalintana ang dumi sa kanyang gown. Tinulungan niyang pulutin ang mga basag na kristal at hinawakan ang kamay ng nanginginig na bata. "Huwag kang matakot," bulong ni Luningning sa waiter. "Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay bumabangon ka at itinatama ang lahat." Tumayo siya at hinarap ang kanyang dating biyenan. Ang tunay na kapangyarihan, Doña Aurora, ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kayang maliit ang ibang tao. Nasusukat ito sa kung paano mo sila kayang itayo. Lumingon siya kay Dario. "Gusto niyong malaman kung ano ang kailangan ko para pumirma? Simple lang. Gusto kong makita ang muka ng taong hiningan niyo ng tulong." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Dario nang may kaba. Dahan-dahang itinaas ni Luningning ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang maskara. Ang bawat segundo ay tila tumatagal ng 1 taon. Inalis niya ang lace mask at ibinagsak ito sa sahig. "Luningning!" Sabay-sabay na bulalas ni Dario, Clara at Doña Aurora. Ang katahimikan sa Grand Ballroom ay naging kasing bigat ng 1 libingan. Ang mga mata ni Dario ay tila lalabas sa kanilang mga socket. Ang abaniko ni Doña Aurora ay nalaglag at si Clara ay napapaatras na tila nakakita ng multo. Tumingin si Luningning ng diretso sa mga mata ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa ilalim ng mga chandelier. "Hindi ako ang Madam L na akala nyo. Ako ang Luningning na itinapon mo sa ulan. At ngayon, ako ang may-ari ng lahat ng utang mo." Isang malakas na tunog ng kidlat mula sa labas ang tila sumang-ayon sa kanyang deklarasyon. "Dario, welcome to your nightmare." Dagdag ni Luningning, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang espada. Ngunit bago pa makasagot si Dario, isang grupo ng mga pulis ang pumasok sa ballroom at dumetso sa kanilang kinaroroonan. Ang lahat ay napaatras. "Huwag ninyo akong hawakan! Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban niyo? Ako ang may-ari ng D-Builders. Isang tawag ko lang sa mga koneksyon ko, mawawalan kayo ng trabaho." Ang boses ni Dario ay pumailan lang sa buong ballroom, puno ng desperasyon at huwad na tapang. Ngunit ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation ay hindi natinag. Sa harap ng lahat ng mga elite ng lipunan, ang kamay ni Dario na dati ay laging may hawak na mamahaling baso ng alak, nayon ay pilit na iginigapos ng malamig na bakal ng posas. Nakatayo lang si Luningning sa gitna ng entablado, tila isang rebulto ng katarungan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pagod na dahan-dahang pinapalitan ng kapayapaan. Pinanood niya kung paano namutla si Clara, na dahan-dahang umaatras at pilit na itinatago ang kanyang sarili sa likod ng mga kortina, tila isang daga na naghahanap ng lungga para takasan ang paparating na baha. "Dario, itigil mo na ang pananakot," mahinahong sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay nangihibabaw sa bulungan ng mga tao. "Ang mga koneksyong ipinagmamalaki mo? Sila ang unang tumalikod sa iyo nang malaman nilang ang pundasyon ng kumpanya mo ay gawa sa mga peking dokumento at pagnanakaw ng lupa." "Anong pagnanakaw? Inggit ka lang, Luningning. Dahil pinalayas kita, gumagawa ka ng kwento." Hiyaw ni Dario habang nagpupumiglas. "Mami, gawin mo ang lahat. Tawagan mo si attorney." Ngunit si Doña Aurora ay hindi makakilos. Ang kanyang marangyang abaniko ay tuluyan ng nayurakan sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rafael, na ngayon ay lumapit sa tabi ni Luningning. "Hindi ito tungkol sa selos, Dario," simula ni Rafael. Ang boses ay puno ng pot na matagal ng kinimkim. "Ito ay tungkol sa Hacienda San Jose.
Ang lupang kinatitirikan ng mansyon nyo at ang puhunang ginamit mo para itayo ang D-Builders. Ninakaw mo ang pirma ni Mang Carding noong siya ay nasa banig na ng karamdaman. Niloko mo ang isang matandang walang ibang ginawa kundi pagkatiwalaan ka bilang manugang. Naramdaman ni Luningning ang muling pagkirot ng kanyang puso sa pagbanggit sa kanyang ama. Naalala niya ang mga huling araw ni Mang Carding, kung paanong palaging balisa ang matanda at tila may gustong sabihin ngunit hindi na makapagsalita dahil sa stroke. Nayon ay malinaw na ang lahat. Ang taong minahal niya ay ang taong pumatay sa katahimikan ng kanyang ama. Wala kayong ebidensya! Singhal ni Dario, bagaman ang pawis ay malapot ng dumadaloy sa kanyang noo. Ang ebidensya ay ang lumang susi na itinago ni Mang Carding sa loob ng lumang bag ni Luningning. Sagot ni Rafael. Ang susi sa isang safety deposit box sa probinsya na naglalaman ng orihinal na titulo at ang liham ng iyong pagbabanta sa kanya. Akala mo ba ay naitapon na ang lahat? Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas, kahit ibaon mo pa ito sa ilalim ng simento. Biglang suminggit si Clara. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagtataksil. Wala akong kinalaman dito. Si Dario lang ang gumawa niyan. Officer, isama niyo na siya. Basta wag niyo akong idadamay. I was just a victim of his lies too. Napatawa ng mapait si Luningning. Victim, Clara? Ang bawat bag na binili mo, ang bawat yas na suot mo ngayon ay galing sa perang ninakaw sa pamilya ko. Hindi ka biktima. Ikaw ang anay na tumulong sa pag-ubos ng tirahan ng iba. Habang hinihila si Dario palabas ng ballroom, ang lahat ng mga kamera ng media ay nakatutok sa kanya. Ang kahihiyan ay hindi na maikakaila. Ang hari ng D-Builders ay bumagsak sa harap ng kanyang dating alabok. Nang mawala na ang kaguluhan, naiwan si Luningning na nakatingin sa malayo. Nilapitan siya ni Rafael at marahang hinawakan ang kanyang siko. Tapos na, Luningning. Nabawi mo na ang dangalang tatay mo. Bulong ni Rafael. Tumingin si Luningning sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat, ngunit may bahid pa rin ng kalungkutan. Pero bakit, Rafael? Bakit mo ito ginawa para sa amin? Hindi lang ito dahil sa negosyo, di ba? Huminga ng malalim si Rafael, ang kanyang tingin ay lumambot. Dahil bago ka naging asawa ni Dario, si Mang Carding ang taong nagpaaral sa akin noong wala akong kahit ano. Ako ang batang tinulungan niya sa bukid na nangakong magtatagumpay balang araw. Utang ko ang buhay ko sa tatay mo, Luningning. At ang protektahan ka? Yon ang huling pangako ko sa kanya bago siya pumanaw. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Luningning. Ang lahat ng tulong ni Rafael, ang lahat ng pagkakataon, ito ay bunga ng kabutihan ng kanyang ama na akala niya ay nakalimutan na ng panahon. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na sigaw mula sa labas ng hotel ang bumasag sa katahimikan. Isang balita ang mabilis na kumalat sa mga taong naiwan sa ballroom. Si Doña Aurora! Inatake sa puso! Isinugod sa ospital! Napahawak si Luningning sa kanyang dibdib. Kahit gaano kasama ang ginawa ng matanda, hindi niya kayang maging manhid sa harap ng kamatayan. Lilingon sana siya para sumama sa ospital nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Luningning, kung akala mo ay nanalo ka na, nagkakamali ka. Ang boses sa kabilang linya ay galing kay Clara, ngunit hindi na ito matinis. Ito ay malalim, madilim, at puno ng panganib. Hindi lang pera ang pwedeng mawala sa'yo. Marami pa akong alam na sikretong ikakawasak mo at ni Rafael. Maghanda ka. Dahil sa huling kabanata, sisiguraduhin kong wala kayong matitirang dalawa. Akala mo ba ay magiging tunay na masaya ka, Luningning? Tandaan mo, wala ka kung wala ako.
Basura ka lang sa kalsada bago kita pinulot at ginawang tao. Ang boses ni Dario ay dumadagundong sa loob ng maliit at malamig na visitation room ng kulungan. Wala na ang kintab ng kanyang buhok. Wala na ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Ang tanging natitira ay ang amoy ng luma at maamag na simento. Nakaupo siya sa harap ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na nakakapit sa rehas na naghihiwalay sa kanila. Sa kabila ng rehas, nakaupo si Luningning ng tuwid. Hawak niya ang kanyang puting Hermes bag, isang simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling payapa. Pinagmamasdan niya ang lalaking minahal niya sa loob ng 15 taon at sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang naramdamang takot. Wala na ring pag-ibig. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong hindi alam kung paano magpakatao. Hindi mo ako ginawang tao, Dario. Mahinahong sagot ni Luningning. Ang bawat salita niya ay tila isang marahang hampas ng alon sa pampang. Tao na ako bago pa kita nakilala. Ang ginawa mo ay ginamit mo ang kabutihan ko para itayo ang sarili mong trono. Akala mo ay pinulot mo ako. Pero ang totoo, ako ang bumuhat sa'yo habang gumagapang ka pa lang sa hirap. Luningning, parang awa mo na. Biglang nagbago ang tono ni Dario. Ang galit ay napalitan ng wad na pagsisisi. Ang kumpanya, ang D-Builders, mawawala ang lahat. Pati si Mommy, nasa ospital at walang pambayad sa bills. Isang pirma mo lang bilang dating asawa, maaring ma-bail out ako. Para sa mga pinagsamahan natin, Luningning. Isipin mo ang 15 taon. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Isipin ang 15 taon. Alin doon, Dario? Yung gabi-gabing paghihintay ko sa'yo habang kasama mo si Clara? O yung gabi na itinapon mo ako sa ulan na parang basahan? O baka naman yung sandaling inakawan mo ang tatay ko ng kanyang huling hininga? Napatigil si Dario. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Hindi niya akalain na ang babaeng dati ay isang bulong lang kung magsalita. Na yon ay may boses na kasing lakas ng kulog. Tungkol kay Clara, nauutal na simula ni Dario. Iniwan na niya ako. Ninakaw niya ang natitirang pera sa vault bago siya tumakas. Niloko niya ako, Luningning. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Patawarin mo ako. Handa ako magbago. Magmula tayo muli, please. Tumayo si Luningning. Hindi na niya kayang pakinggan ang mga kasinungalingang lumalabas sa bibig ng lalaki. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Ano ito? Pambayad sa bill ko? Umaasang tanong ni Dario. Hindi, malamig na sagot ni Luningning. Yan ang eksaktong halaga ng perang itinapon mo sa mukha ko noong gabing pinalayas mo ako. 1,000 piso. Yan na lang ang halaga mo sa akin na yon, Dario. Pambili ng gamot ni Doña Aurora dahil bilang tao, hindi ko kayang pabayaan ang isang matandang naghihingalo. Pero para sa iyo, haharapin mo ang bawat kasalanang ginawa mo. Humarap si Luningning sa pinto, handa nang lisanin ang madilim na kabanatang yon ng kanyang buhay. Ngunit bago siya makalabas, lumingon siya ng huling pagkakataon. Alam mo ba kung anong pinagkaiba natin, Dario? Kahit wala akong pera noon, may dangal ako. Ngayon, may pera ka man o wala, nananatili kang mahirap. Dahil ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, kundi sa malinis na budi. Paglabas ni Luningning sa presinto, bumungad sa kanya ang sikat ng araw. Naroon si Rafael, nakasandal sa sasakyan, naghihintay sa kanya. Ang hangin ay sariwa. Tila naglilinis sa dumi na iniwan niya sa loob. Tapos na ba? Tanong ni Rafael nang may pag-aalala. Tapos na ang pagpapakumbaba, Rafael.
Ngayon, sisimulan ko na ang tunay na pagbangon. Sagot ni Luningning. Sumakay sila sa sasakyan. Ngunit habang umaandar ang makina, muling tumunog ang telepono ni Luningning. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot niya sa answer, bumungad ang muka ni Clara. Ngunit hindi ito nasa isang mamahaling kwarto. Nasa likod siya ng isang madilim na warehouse. At sa likod niya, nakatali at may busal sa bibig ang anak ni Luningning na si Rosa. Ang anak na akala niya ay ligtas na nasa probinsya. "Hello, Madam Luningning," uyam na sabi ni Clara. "Akala mo ba ay madali akong susuko? Kung gusto mong makitang humihinga pa ang anak mo bukas, ihanda mo ang lahat ng shares ng D-Builders at ilipat mo sa pangalan ko. At wag na wag kang tatawag ng pulis, kundi alam mo na ang mangyayari." Nabitawan ni Luningning ang kanyang cellphone. Ang kanyang mundo na kanina lang ay tila nagiliwanag, biglang nilamon ng isang itim na ulap. Ang tanghinginig ng kanyang buong katawan ay hindi na mapigilan. "Rosa," bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang hiyaw na walang tunog. Hinarap ni Rafael si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. "Huwag kang matatakot, Luningning. Hindi natin hahayaang manalo ang kasamaan sa huling pagkakataon." Ngunit sa isip ni Luningning, iisa lang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan ba siya kailangang magbayad para sa pagkakamaling mahalin ang isang halimaw? Isang maling galaw, Luningning, at sisiguraduhin kong hindi mo na muling mayayakap ang anak mo. Isang pirma lang kapalit ng buhay niya. Hindi ba napakamura na niyan? Ang boses ni Clara sa kabilang linya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Luningning. Nakahawak siya sa pintuan ng sasakyan ni Rafael. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling balat ng upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang mundo na kanina lamang ay puno ng tagumpay, ngayon ay tila isang marupok na baso na nagkadurog-durog sa isang iglap. Nanigas ang buong katawan ni Luningning. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naglaho, pinalitan ng isang nakakasakal na bigat sa kanyang dibdib. Nakikita niya sa screen ng kanyang cellphone ang munting mukha ni Rosa, ang kanyang kaisa-isang kayamanan, ang dahilan kung bakit siya humihinga. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha at takot. Nakapiring ang mga mata at may busal sa bibig. "Clara, parang awa mo na. Huwag ang anak ko," bulong ni Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. "Kunin mo na ang lahat. Kunin mo ang shares, ang pera, ang kumpanya. Huwag mo lang saktan ng bata. Wala siyang kinalaman dito." Isang matunog at mapang-uyam na tawa ang sumabog mula sa speaker. "Wala siyang kinalaman? Anak siya ni Dario, Luningning. Anak siya ng lalaking nagnakaw sa akin ng kinabukasan. Akala mo ba ay papayag akong ikaw lang ang maging masaya habang ako ay nagtatago sa mga pulis? Magkita tayo sa lumang bodega ng D-Builders sa Bulacan. Mag-isa ka lang. Kung makakita ako ng anino ng pulis o ni Rafael, asahan mang huling araw na ito ng anak mo." Naputol ang linya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing pait ng lason. Napasandal si Luningning sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis. "Luningning, makinig ka sa akin!" Mahinahong sabi ni Rafael habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Hindi ka pupunta doon ng mag-isa. Hindi natin hahayaang saktan niya si Rosa." "Pero Rafael, ang anak ko!" Hiyaw ni Luningning. Ang kanyang emosyon ay tuluyan ng bumuhos. "Ibinigay ko ang lahat para sa katarungan, pero bakit ang anak ko ang kailangang magbayad? Bakit kailangang laging may kapalit ang kapayapaan?" Dinala ni Rafael si Luningning sa ospital kung saan naroon si Doña Aurora.
Alam ni Rafael na may isang piraso pa ng puzzle na hawak ang matanda. Isang sikretong maaring magpabagsak sa katinuan ni Clara. Sa loob ng ICU, ang dating mapagmataas na si Doña Aurora ay mukhang isang tuyot na dahon sa ibabaw ng puting kama. Nang makita niya si Luningning, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. "Luningning, patawarin mo ako!" Mahinang sambit ng matanda. "Alam ko na ang nangyari kay Rosa. Kasalanan ko ang lahat. Pinayagan ko si Clara sa buhay namin dahil sa pera. Hindi ko alam na isa siyang halimaw." "Nasaan ang kuta ni Clara, Doña Aurora?" Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. "Sabihin niyo sa akin ang lahat kung gusto niyo pang makita ang apo niyo." Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang isang lumang cabinet sa gilid ng kama. Sa loob niyan, may isang file. Si Clara, hindi siya ang akala niyo. Hindi siya ang babaeng galing sa mayamang pamilya sa Cebu. Siya ay anak ng isa sa mga trabahador na napatay sa aksidente sa construction site ni Dario, 10 taon na ang nakalilipas. Pumasok siya sa buhay natin para sirain tayo mula sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang lahat ng ito, ang pangaagaw kay Dario, ang pagmamanipula sa kumpanya, ay hindi lang dahil sa kasakiman. Ito ay isang madilim na plano ng paghihiganti. Isang siklo ng sakit na sinimulan ni Dario at nayon ay tumatama sa pinaka-inosenteng biktima, si Rosa. Hindi lang shares ang gusto niya, Luningning. Dugtong ni Doña Aurora habang bumubuhos ang luha. Gusto niyang maramdaman mo ang mawalan ng lahat, gaya ng naramdaman niya noong namatay ang tatay niya dahil sa kapabayaan ni Dario. Kinuha ni Luningning ang file at hinarap si Rafael. "Kailangan kong pumunta doon, hindi bilang Madam L, kundi bilang isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak." Sa loob ng kanyang bag, hinawakan ni Luningning ang isang maliit na sapatos ni Rosa na palagi niyang dala. Isang golden moment ng pag-alala sa amoy ng kanyang anak. Ang lambot ng tila ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Habang nagmamaneho sila patungo sa Bulacan, ang langit ay muling nandidilim, tila nagbabadya ng isa pang unos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natatakbo si Luningning. Ang tanikala ng takot na matagal nang gumagapos sa kanya ay unti-unti nang nalalagas, pinalitan ng isang matalas na layunin. "Handa ka na ba?" tanong ni Rafael habang humihinto ang sasakyan sa isang masukal na daan malapit sa bodega. Tumingin si Luningning sa malayo, sa anino ng lumang gusali kung nasaan ang kanyang anak. Ang dumi na itinapon nila, Rafael, ay hindi lang kumikinang. Ito ay nagiging apoy na kayang tumupok sa kahit anong kasamaan. Biglang tumunog ang isang alarm mula sa loob ng bodega. Isang tunog na nagpapahiwatig na nagsisimula na ang huling oras ng palugit ni Clara. Ang bawat hakbang ni Luningning sa loob ng abandonadong bodega ay tila pagpasok sa sikmura ng isang halimaw. Madilim, amoy kalawang at puno ng alikabok na nanunuot sa kanyang lalamunan. Ang tanghing liwanag ay nagmumula sa isang bintanang basag sa itaas kung saan ang sikat ng buwan ay tila isang maputlang daliri na itinuturo ang gitna ng silid. Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na sumasayaw-sayay sa hangin, nakita niya si Rosa. Nakatali ang maliliit na kamay ng bata sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang bawat hikbi niya ay pinapatay ng busal sa kanyang bibig. "Rosa!" Ang hiyaw ni Luningning na tila galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Akmang tatakbo siya patungo sa anak nang marinig niya ang matulog na pagkasa ng isang lighter mula sa madilim na sulok. "Huwag kang lalapit, Luningning.
Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong magliliyab ang bodegang ito kasama ang iyong mahal na anak. Lumabas si Clara mula sa anino. Wala na ang kanyang ganda. Gulo-gulo ang kanyang buhok, puyat ang mga mata, at ang kanyang labi ay nanginginig sa isang baliw na ngiti. May hawak siyang isang galon ng gasolina na kanina pa niya ibinuhos sa paligid ng upuan ni Rosa. Ang bawat patak ng likido sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Luningning. Clara, itigil mo na ito. Pakiusap ni Luningning. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Nandito na ako. Mag-isa lang ako gaya ng gusto mo. Hawak ko ang mga papeles. Sa iyo na ang lahat. Basta palayain mo si Rosa. Ang mga papeles? Tumawa si Clara. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Akala mo ba ay tungkol pa rin ito sa pera? Akala mo ba ay mababayaran ng kumpanya ni Dario ang buhay ng tatay ko? Noong mamatay ang tatay ko sa construction site dahil sa bulok na materyales na ginamit ni Dario, walang nakinig sa amin. Ang sabi ng Doña Aurora, barya lang daw ang buhay ng isang hamak na obrero. Inilapit ni Clara ang apoy ng lighter sa basang sahig. Ngayon, gusto kong maramdaman mo ang mawalan. Gusto kong makita kung paano mo panuurin ang kinabukasan mo na maging abo, gaya ng ginawa niyo sa akin. Clara, hindi ako ang pumatay sa tatay mo. Sigaw ni Luningning. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Biktima rin ako, Clara. 15 taon akong naging alipin sa bahay na yon. 15 taon akong binulag at sinaktan. Pareho tayong sinira ni Dario. Kung papatayin mo si Rosa, tinatapos mo lang ang nasimula ni Dario. Ang sirain ang buhay ng mga inosente. Sandaling natigilan si Clara. Ang kanyang kamay na humahawak sa lighter ay naninig. Sa sandaling yon, nakita ni Luningning ang maliit na butas ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi bilang isang Madam L, kundi bilang isang babaeng nakikiramay sa sakit ng kapwa niya babae. Alam ko ang sakit, Clara. Alam ko ang pakiramdam ng binaliwala ang dangal. Pero tingnan mo si Rosa. Siya ay anak ko, oo. Pero siya ay inosente. Huwag mong hayaang ang huling alaala mo sa mundo ay ang pagiging isang mamamatay tao. Huwag mong tularan si Dario. Marahang ibinaba ni Luningning ang kanyang bag at kinuha ang maliit na sapatos ni Rosa, ang kapares ng suot ng bata ngayon. Clara, tingnan mo ito. Ang sapatos na ito ang nagpapaalala sa akin kung bakit kailangang magpatuloy ang buhay sa kabila ng dumi ng mundo. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang tama. Sa gitna ng tensyon, isang marahang kaluskos ang narinig mula sa likuran ni Clara. Si Rafael. Kanina pa siya nakapasok sa kabilang pinto, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngunit sa kasama ang palad, narinig ito ni Clara. Sino yan? Sigaw ni Clara. Ang kanyang paranoia ay muling bumalik. Agad niyang binitawan ang lighter sa sahig. Wag! Ang hiyaw ni Luningning. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa basang semento patungo sa upuan ni Rosa. Sa isang iglap, ang bodega ay napuno ng pulang liwanag at nakakasakal na usok. Hindi na nag-isip si Luningning. Tumakbo siya sa gitna na naglalagablab na apoy, hindi inaalintana ang hapdi ng init na dumidikit sa kanyang balat. Rafael! Kunin mo si Rosa! Sigaw ni Luningning habang pilit niyang hinaharangan ang apoy gamit ang kanyang sariling katawan at ang makapal niyang coat. Mabilis na nakalapit si Rafael at kinalas ang pagkakatali ng bata. Binuhat niya si Rosa palabas ng bodega habang ang mga kisame ay nagsisimula ng bumagsak. Ngunit si Luningning ay naiwan sa loob. Hinarap si Clara na tila nawalan na ng katinuan at nakatitig lang sa apoy. Clara, halika na! Lalabas tayo rito! Hila ni Luningning sa braso ni Clara. Hayaan mo na ako. Tapos na ang lahat. Bulong ni Clara.
Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Ngunit hindi siya iniwan ni Luningning. Sa gitna na nagbabagsakang mga barante at makapal na usok, kinaladkad niya ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Dahil para kay Luningning, ang huling tagumpay ay hindi ang makitang mamatay ang kaaway, kundi ang patunayan na ang kanyang puso ay hindi kailanman naging kasing pait ng kanilang mga ginawa. Nang makalabas sila sa pinto, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong bodega. Napasubsob si Luningning sa damuhan, humihingal at puno ng uling ang muka. Sa kanyang harapan, nakita niya si Rosa na ligtas na nasa bisig ni Rafael. Niyakap ni Luningning ang kanyang anak ng napakahigpit, tila ayaw na itong pakawalan kailanman. Ang init ng katawan ni Rosa ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Mas matamis pa sa kahit anong yaman o kapangyarihan. Lumingon siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing salamat. Ngunit bago sila makahinga ng maluwag, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis at bumbero na papalapit. At sa gitna ng liwanag ng mga sasakyan, nakita ni Luningning si Clara na dahan-dahang lumalakad patungo sa mga pulis, nakataas ang mga kamay at umiiyak. Isang pag-iyak na tila naglalabas ng lahat ng lason sa kanyang katawan. Tapos na, Luningning, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Wala na ang mga tanikala. Ngunit habang tinitingnan ni Luningning ang masusunog na bodega, isang huling anino ang gumalaw sa loob, isang figura na hindi nila inaasahan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin ng sinulid. Minsan, ang apoy ang tanging paraan ng langit para tuluyang limisin ang mga pilat ng nakaraan. Habang nakasandal si Luningning sa balikat ni Rafael sa labas ng nasusunog na bodega, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa figurang pilit na gumagapang palabas mula sa makapal na usok. Hindi ito si Clara. Ang aninong yon, na puno ng uling at duguan ang mga kamay, ay walang iba kundi si Dario. Nalaman ni Luningning mula sa mga pulis na nakatakas si Dario habang inililipat siya ng selda sa tulong ng mga natitira niyang tauhan na binayaran ni Clara. Ngunit sa huli, ang sarili niyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa impyernong ito. Bit-bit ni Dario ang isang sunog na briefcase. Ang briefcase na naglalaman ng mga wad na dokumento at hiyas na huling pag-asa niya para makatakas sa bansa. Dario, bitawal mo na yan! Lumabas ka na riyan! Ang hiyaw ni Luningning. Sa kabila ng lahat, ang makita ang ama ng kanyang anak na unti-unting nilalamon ng apoy ay isang uri ng parusang hindi niya hiniling. Tumingin si Dario kay Luningning sa huling pagkakataon. Sa gitna ng naglalagablab na paligid, nakita niya ang kanyang asawa. Hindi ang alabok na itinapon niya, kundi ang babaeng nagminingning sa gitna ng kadiliman. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Luningning, ngunit ang bigat ng briefcase ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa nagbabagsakang kisame. Isang malakas na paglagotok ng mga baranting kahoy ang narinig at tuluyan na ngatabunan si Dario ng mga guho. Katahimikan. Ang tangking naririnig na lamang ay ang paghagupit ng apoy at ang tapalapit ng mga sirena. Naramdaman ni Luningning ang marahang paghaplos ni Rafael sa kanyang likod. Hayaan mo na, Luningning, bulong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pait at pang-unawa. Pinili niya ang kayamanan kaysa sa kanyang kaligtasan. Pinili niya ang dumi kaysa sa iyong pagmamahal. Tapos na ang laban. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga balita at ang gulo ng kaso ay unti-unti nang humuhupa. Sa isang malawak at luntiang harden sa probinsya, nakaupo si Luningning sa ilalim ng puno ng mangga. Malayo na ito sa usok ng Maynila at sa pait ng nakaraan. Nanonood siya habang tumatakbo si Rosa sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Ang bata ay wala ng bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang kislap ng pagkabata na matagal nang ipinagkait sa kanya. Mabuti at nakapunta ka.
Bati ni Luningning nang makita si Rafael na papalapit, bit-bit ang isang basket ng mga sariwang prutas. Hindi ko pwedeng palampasin ang unang anihan ng iyong bagong bukid, nakangiting sagot ni Rafael. Naupo siya sa tabi ni Luningning, ninanamnam ang sariwang hangin. Balita ko, ipinamahagi mo na ang malaking bahagi ng shares ng D-Builders sa mga pamilya ng mga manggagawang biktima ng kapabayaan ni Dario. Tumango si Luningning. Hindi ko kailangan ng perang iyon, Rafael. Ang perang iyon ay may bakas ng luha at dugo. Mas masarap matulog sa gabi na alam mong ang bawat sentimong nasa bulsa mo ay galing sa malinis na pagtatrabaho. Ang kumpanya ay binago ko na ang pangalan, ang Pag-asa ni Carding, para sa tatay ko. At si Doña Aurora? Tanong ni Rafael. Namatay siya kagabi sa ospital. Mahinang sagot ni Luningning. Bago siya pumanaw, hiniling niya na makita si Rosa. Pinagbigyan ko siya. Ang patawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ayokong magdala ng bigat sa puso ko habang nagsisimula ako ng bagong buhay. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang golden moment na puno ng hindi masabing mga salita. Kinuha ni Rafael ang kamay ni Luningning, ang kamay na marami ng dinaan ng hirap na ngayon ay malambot at payapa na. Luningning, seryosong simula ni Rafael. Matagal ko nang gustong itanong ito. Ngayong wala na ang mga anino, ngayong malaya ka na, may puwang pa ba sa puso mo para sa isang taong handang maghintay, gaano man katagal? Tumingin si Luningning sa mga mata ni Rafael. Nakita niya ang katapatan na hindi niya kailanman nakita kay Dario. Nakita niya ang isang tahanan na hindi gawa sa semento at ginto, kundi sa respeto at tunay na pagkalinga. Rafael, itinuro mo sa akin kung paano bumangon mula sa alabok, bulong ni Luningning. Ngunit ang mas mahalaga, itinuro mo sa akin na karapat-dapat din akong mahalin. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Kailangan ko ng katuwang sa paglalakad patungo sa bukas. Marahang inihilig ni Luningning ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Sa di kalayuan, narinig ang malakas na tawa ni Rosa habang tinatawag ang kanyang pangalan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng isang kulay kahel na liwanag sa buong paligid. Isang pangako na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may darating na umaga. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng malimis na tubig na naghugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang dating masukal na lupain sa probinsya na pagmamay-ari ni Mang Carding ay hindi na lamang isang alaala ng kahapon. Ngayon, ito ay isang masiglang komunidad, ang Carding's Legacy Village, isang pabahay at paaralan para sa mga pamilya ng mga manggagawang biktima ng kapabayaan sa konstruksyon. Nakatayo si Luningning sa beranda ng kanyang simpleng bahay na bato, malayo sa malamig at mapagpanggap na mansion ni Dario. Suot niya ang isang puting linen na dress. Ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang sumayaw sa ihip ng preskong hangin mula sa kabukiran. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tasa ng kapeng barako. Ang usok nito ay marahang umaakyat patungo sa maaliwalas na langit. Mami, look! Marunong na po akong magbisikleta! Ang masayang sigaw ni Rosa mula sa ibaba. Kasama ng bata si Rafael na matiyagang humahawak sa likod ng bisikleta. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalaga na tila ba tunay na ama ng bata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Noong nakaraang buwan, formal nang nakuha ni Luningning ang huling hatol ng korte. Ang lahat ng ari-arian na ninakaw ni Dario ay naibalik sa kanyang pangalan. Ngunit, sa halip na itago ito para sa sarili, ginamit niya ang yaman upang magtayo ng mga pundasyon na tunay na makakatulong sa kapwa. Ang D-Builders ay wala na. Pinalitan ito ng L Foundation,
Isang kumpanya na ang pundasyon ay katapatan, hindi kasakiman. Dahan-dahang umakyat si Rafael sa baranda at tumabi kay Luningning. Kinuha nito ang kanyang kamay at marahang pinisil. Napakatahimik na ng lahat, Luningning, bulong ni Rafael. Minsan, hindi ako makapaniwala na mula sa gabing iyon sa ilalim ng ulan, narito na tayo ngayon sa ilalim ng sikat ng araw. Dahil pinili nating lumakad, Rafael, sagot ni Luningning. Hindi tayo nanatiling nakasubsob sa putik. Pinili nating gamitin ang bawat sugat para maging mas matatag. Napatawad mo na ba siya? Tanong ni Rafael, tumutukoy kay Dario at maging kay Clara na kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan. Huminga ng malalim si Luningning at tumingin sa malayo, sa mga luntiang bundok. Ang patawad, Rafael, ay hindi ibig sabihin na nakalimutan ko ang lahat ng sakit. Ang patawad ay ang pagpapasya na hindi nahahayaang kontrolin ng galit ang aking bukas. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay ang pinakamalaking tagumpay na nakuha ko. Hinarap ni Rafael si Luningning at inilabas ang isang maliit na pelus na kahon. Pagbukas nito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kuminang sa sikat ng araw. Hindi ito kasing laki ng mga hiyas na dating ipinagyayabang ni Clara, ngunit ang kislap nito ay tunay at dalisay. Luningning, sa harap ng lupang ito na naging saksi sa iyong pagbangon at sa harap ng langit na nakikinig sa ating mga panalangin, ipinapangako ko na hindi ka na muling lalakad mag-isa sa ilalim ng ulan. Will you share the rest of your life with me? Tumulo ang luha ni Luningning, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Oo, Rafael. Higit pa sa oo. Marahang isinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Luningning. Walang malakas na palakpakan, walang maraming saksi, kundi ang marahang huni ng mga ibon at ang halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Para sa mga nakikinig sa kwentong ito, ang buhay ni Luningning ay isang paalala. Ang bawat isa sa atin ay maaring maging alabok sa paningin ng mundo. Maari tayong tapakan, iwanan at baliwalain. Ngunit ang alabok na dumaan sa matinding apoy at presyon ay siyang nagiging diamante. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kintab ng ginto, kundi sa tibay ng loob na manatiling mabuti sa gitna ng masamang mundo. Ang kwento ni Luningning ay hindi nagtapos sa paghihigante, kundi sa muling pagkabuo ng kanyang sarili. Dahil sa huli, ang pinakamagandang bawi sa mga taong sumira sa iyo ay ang ipakita sa kanila na mas nagniningning ka ngayon nang wala sila. Ngayon, si Luningning ay hindi na Madam L. Siya ay si Luningning, isang anak, isang ina, isang asawa, at higit sa lahat, isang babaeng malaya.